Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Pagkatapos ng pulburon video na gawa-gawa lamang ng mga DDS nila Harry Roque at ng iba pa ay meron na namang pinalabas ngayon. Tinatawag na Oplan Horus. Si Horus ay isang mythical god ng Egypt na isang nilalang na may ulo ng ibon. Yan si Horus. God, isa sa mga gods ng Egyptian deities. So nakapag-isip na naman sila ngayon ng Horus, no? Hindi na eagle, Horus na naman kasi God of Egypt. At alam natin na ang mga gods in Egypt ay nakatira sa madilim na lugar, kaya much related ito sa itim lagim team nila BP Sara, klarong-klaro. Kaya ito yung paksa ngayon sa internet, itong Oplan Horus na napakapiki kasi ang pumirma ay hinabla kung sino man ang gumawa nito kasi hindi siya pumirma. Ito ay forgery ng pirma ng isang opisyal ng gobyerno. Kaya para sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang video courtesy nito ng Sa Iyong Araw at ng UNTV. Pangulong Bongbong Marcos hindi na nakatiis. Punong-puno na kasi kay Senator Amy, kaya binasag na ang katahimikan. At manang Amy, nabasag sa sinabi ng Pangulo. Halika, atin itong pag-usapan. Hindi naman sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pahayag ng kapatid na si Senadora Amy Marcos kaugnay ng imbestigasyon ng komite nito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa graduation ceremony ng PNP Academy sa Cavite, nakausap ng media si Pangulong Bongbong Marcos. Katatapos lang noon ang mga pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na politika ang motibo sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa pag-iimbestigaan niya ng kanyang komite sa Senado. Kinontra ni Pangulong Bongbong Marcos ang findings ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi kasi ni Senadora Amy na isa itong malawakang hakbang para pabagsakin ng mga Duterte. Tutol dyan ang Pangulo. The investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated. Ito na mga kababayan ito na yung sinabi ni Amy Marcos dito na merong Oplan Horus. Hindi lang natin na idagdag Ang plano doon ng Oplan Horus ay pabagsakin lahat ng mga Duterte. Galing doon sa puno, sa ugat hanggang sa mga bunga at dahon. Ang Oplan Horus na ito ay hindi pa naipalabas, ay pumalpak na dahil sa unang pagpakita nito nang pinakita ito sa media ay napansin ng signatory at ang nag-signature nito ay piki, gawa-gawa lang, at ang totoong signatory ay pumalag at may hahabla daw siya kapag napatunayan kung sino ang gumawa nito. Forgery ng pirma ng opisyal ng gobyerno, kaya palpakis kagad. Ang gumawa nito, ayun yung mastermind din sa pulburon video na gawa-gawa. Ngayon papil na naman, wala nang maisip na ibang pangalan kasi kapag Agila ay related kasi yan sa grupo ni Digong na The Eagles, at kay Kibuloy The Eagles din, kaya hindi pwedeng Agila ang ipangalan. Ang naisip ay Horus para daw medyo misteryoso. Ano bang misteryoso? Klarong-klaro Ang pasabog nila ngayon ay sumabog ang kanilang puwit. Sila yung tinamaan ng kanilang pasabog, na shotgun daw ito na pasabog, at lagot daw ang mga kabinete ni PBBM dito sa Oplan Horus. Pero ngayon nag-bounce back doon sa puwit ni Amy at ni BP Sara, sumabog ang kanilang puwitan. Dahil sa Oplan Horus na ito ay parang ganun din ang tunog parang prrrt, ganun, sabog ang puwit. Ito may makulong dito sigurado kasi mayroong forgery yung signature ginaya. Kaya mayroong makulong, mayroong makasuhan. Babalik sa kanila ang napakalaking karma na ito. Okay, balik tayo dito kay Sa Iyong Araw. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Thank you very much, guys. Punong-puno na kay manang Amy. May napansin ka ba lately? Tahimik si Pangulong Bongbong Marcos sa mga mainit na issue. Hindi siya sumasagot, hindi siya pumapatol.
Pero bakit bigla siyang nagsalita ngayon? Tahimik man siya sa maraming pagkakataon, hindi ibig sabihin wala siyang nararamdaman. Hindi ibig sabihin wala siyang opinyon. At ngayon, nagsalita na siya. Alam mong punong-puno na. Kahit hindi biro ang pinakawalan ni Senator Amy Marcos, hindi basta opinyon lang, may dalang paratang, mabigat, usurpation of judicial functions, grave misconduct, arbitrary detention, graft, at ang target, hindi mga kalaban, kundi ang mga opisyal ng kapatid niya. Ito ang masama kasi saan ba nagtatrabaho si Amy Marcos? Sa Republic of Duterte ba? Sa Republic of People's ano ba yung tawag sa China? Nagtrabaho ba siya sa China o sa bansa ni Digong? Ang kinontra niya ay mga kasama niya eh. Siya nagtatrabaho sa senador. Ngayon yung kabinete, yung cabinet members ni lahat ni PBBM ay tinira niya din. Kaya yung signatory doon sa kanyang Oplan, mabutit hindi Oplan Tukhang Part 2, no? Oplan Huros eh. Saan naman kaya nakakuha yan ng Huros? Si Huros ay isang mythical god of Egypt. Yung god doon ng ulo ay falcon, ulo ng ibon. Yun si Huros. Ano namang relation ni Huros diyan sa mga papel-papel na yan na Oplan-Oplan? Nagawa-gawa lang nila yung gumawa ng arkitekto, yung gumawa ng ideya ng pulburon na mayroong nakapikit na tao doon na sumingot-singot. Nakapikit palagi kasi kung ibuka yung mata niya ay maklaro na hindi siya si PBBM. So ang gumawa nun ay akala niya genius siya. Ngayon huling-huli, kinopya lang yung pirma eh. Hindi pumirma ang pumirma doon sa Oplan-Oplan na yun. Kaya palpakis, nag-backfire ang shotgun eh. Ang sabog imbis na doon sa dulo ng shotgun ay nag-backfire. Sumabog ang mga puwit ng gumawa nito kaya takbo sa CR eh. Ayan. Yan ang karma instant. 'Di ba? Kung ano-ano na lang ang ginawa ng mga pampasira sa gobyerno, tinira pa lahat ng kabinete. Pinagtataka ko lang bakit hindi ito aksyonan ng Senado, ng Congress itong si Amy. Pwede naman i-impeach to Kasi ang gulo-gulo, grabe. Imbis na kapatid niya, inaaway niya. Siguro sabi nga ng iba, baka si Amy Marcos ay ginapos na o hinulog na doon sa bangin. At itong isa ay plastic surgery kasi ang ilong, tingnan niyo ang ilong, di ba? Plastic surgery. Baka hindi nga yan si Amy, pampagulo. O kaya, binindisyonan ni Kibuloy, di ba? Pinapasok yung maitim na espiritu ng mga Diyos ni Kibuloy kay Amy, kaya nagkaganyan ng utak. Okay, balik tayo dito sa video courtesy lang sa iyong araw. Yes, the President's own cabinet. Pero teka, sino ba talaga ang kakampi? Sino ang kalaban? Senado versus Malacanang? Kapatid versus kapatid? Marcos versus Marcos? Kaya hindi na rin nakatiis si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ambush interview sa Silang Cavite, mariin niyang sinabi, everyone's entitled to their opinion. I disagree. Simple, direkta, walang paligoy-ligoy, walang red notice, hindi miyembro ang Pilipinas. Kaya kahit may warrant, scrap of paper lang yan. Pero kung ganun, bakit daw nagtatagumpay ang ICC sa pagtakip kay FPRRD at naglabas ng ulat? At sinabi niya, kung nagawa ito kay FPRRD, ano pa kaya ang kain gawin sa anak niyang si VP Sara? Ito ang talagang gagawin kay Sara ay katulad kay Digong kasi siya yung tukhang queen. Si Digong naman yung tukhang king. Di ba? Siya ay related sa kaso ni Digong na crime against humanity. Marami silang tiniklo noon. Kasama siya, kasama si Bato, kasama yung isang general. Sila yung mga principals. Kaya kasama talaga sila diyan. Kahit hindi yan panggigipit ng gobyerno ni PBBM. Yan ay kaso nila sa ICC. Ang ICC ang humahabol sa kanila, hindi ang gobyerno ni PBBM. Kasi ang gulo-gulo sa Pilipinas, kaya pumayag na rin si PBBM na ipadala sa ICC, di ba? Kung mabait sila kay PBBM, protektado sana sila. Wala silang respeto kay PBBM. Gusto kagad nila agawin yung upuan ng presidente.
Hindi makapaghintay ng eleksyon. Gusto ka agad ma-impeach si PBBM. Gumawa ng video na bangag-bangag. O ayan, sumabog ang puwit nila. Nag-backfire eh. Ngayon si Rocky nagtago na pati si Buljakira dahil sila yung gumawa ng video. Ngayon gumawa na naman sila ng Oplan Horus. Ano bang Horus na yan? Magbasa naman kayo ng Egyptian history. Hindi nyo yata alam sino si Horus eh. Tapos ginagamit nyo pa yung pangalan ni Horus pati yung signatory na isang government official ay ginamit nyo, kaya palpakis kayo eh. Palpakis kayo kasi nagreklamo yung pumirma niyang Oplan na yan. Mabuti pa Oplan Oplan walis. Magwalis kayo sa daan. Ang iingay nyo. Balik tayo sa balita. Hindi na ito basta chismis lang. Sabi ni Jaime, haka-haka lang ito. But then again, yung mga haka-haka sa nakalipas na 2 taon, nagkatotoo rin. Idinawit ang alyansa para sa bagong Pilipinas, House of Representatives, Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD, at maging si House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe sa umano'y Oplan Horus, isang leaked document na iniulat sa pahayagang The Manila Times. Tumutukoy ang Oplan Horus sa planong pagpapabagsak umano sa mga Duterte kung saan nabanggit ang pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito baliktad eh. Ang Oplan Horus ay ang Oplan na pagpabagsak kay PBBM at sa mga opisyalis nito. Binaliktad eh. Ito'y Oplan, peke na papeles ito eh. Peke ito na yung pumirma nito ay pumalag. Ito nga, si Majority Leader. Siya yung maghahabla dyan eh. Ginamit yung pangalan niya dyan. Pati itong The Manila Times ay imbestigahan ito ngayong susunod na linggo sa Senado kung bakit nagkaganon. Pero alam ko haharangin ni Jaime Marcos ang hearing tungkol sa The Manila Times at yung pinalabas nila na Oplan Horus. Saan ba nila nakuha yan? Hindi naman nagbigay ang gobyerno dyan. Hindi ang nagbigay dyan sila Sara at Jaime. Tingnan nyo naman yung mukha ni Jaime, no? Parang plastic surgery yung ilong eh. O kaya nasapian yan ng mga maitim na demonyo na galing kay Kibuloy. Kaya nagkaganyan. Mantakin nyo naman na pabagsakin daw ang mga Duterte. Bagsak na nga eh. Ano pa bang pabagsakin? Bumagsak na. Yung Oplan Horus na yan, na napakapiki, forgery, ay babalik yan sa kanila at sasabog ang kanilang mga wetpook, mga puwitan. Sasabog yan ng mabaho, kasing baho ng kanal, yung sinabi ni BP Sara. Kaya pwede na siyang makipag-away sa kanal kasi gano'n na sila kabaho. Grabe palpakis, no? Palpakis kung ano-anong ginagawang Itong si Jaime naman, sinasayang ang oras ng Senado. Bakit naman kasi pinapayagan niya nagagawa ng mga investigasyon diyan sa Senado? Hindi mag-imbestiga siya sa ng sarili niya. Motu proprio ang tawag diyan. Mag-motu proprio ng kanyang sarili. Mag-imbestiga siya, wag niyang idamay ang Senado kasi ang Senado ay binabayaran niya ng honorarium bawat sesyon. Kaya milyon-milyon ang gastos kada sesyon sa Senado. Hindi natin alam. Milyones ang niyan bago matapos. Kasi may mga honorarium lahat ng umattend dyan. Tapos magastos yan. Marami kasing sinisweldohan yan. Yung mga stenographer, mga secretary, mga utility boy, mga bodyguards, at kung ano-ano pa. Kaya sayang sa pera, aksaya sa oras. Yang mga hiring-hiring ni Jaime na walang kapuslanan, Ginoo Diyos ko. Bakit naman ito si Escudero hindi umaksyon? Patigilin na yan o kaya i-impeach yan si Jaime para tumigil na. Para may masmasan at gagawa ng ritual sa diyan sa luneta, ilagay si Jaime sa gitna and then pausukan para lalabas yung maitim na demonyo na pumasok sa kanyang utak. Humanap ng albularyo, ng exorcist. I-exorcist yan kasi merong pumasok diyan eh. Kapatid niya, presidente pa, inaway pa. Ito namang si Madam Imelda ay hindi pinagsabihan tong si Jaime. Grabe, si Madam Imelda lang yata ang makapagpatigil diyan kan Jaime. Kaya nagmukhang bududal na kasi nabududal na nga siya ng mga Duterte. Meron yatang mangkukulam diyan na kasama ni BP Sara.
kinulam na exorcist, pinasukan ng maitim na diwindi. Okay, patuloy tayo dito sa video. Sa bandang dulo ay makita natin yung papeles na Oplan Tukhang, Oplan Huros. Okay, so ito ang video courtesy ng UNTV. Bunsod nito, nagpadala na ng sulat ang Lakas CMD sa National Bureau of Investigation o NBI upang formal na hiling makapagsagawa agad ng malalimang pagsisiyasat sa pinanggalingan at distribution network ng gawa-gawa umanong dokumento. Ayan, lagot na kayo ngayon. So unang managot dyan, Amy Marcos. Pangalawa, ang Manila Times. Saan nila nakuha yung mga papeles na yan na piki? Andin dyan, magli-link na yan. Magli-link, magkukunik-kunik na yan. At sigurado ako, connected dyan si BP Sara. Kaya ang dami-dami nilang kaso ngayon. Ang dami-dami, grabe. Grabe na mga tao to, no? Dito lang sa Pilipinas nangyayari itong mga gahaman sa pwesto sa gobyerno. Dito lang talaga sa Pilipinas. Kahit doon sa ibang bansa, pag talo na eh. Mag-concede na. Dito walang concede eh. Makipag-away pa rin, bardagulan. Kasi mga mukhang kanal nga. Mga ugaling kanal, kaya ganyan. Kayang makipag-away sa kanal, sabi niya. Grabing bunganga. Kasing baho ng kanal. Pero mas mabaho yung sumabog na wet po nila ngayon. Dahil babalik sa kanila yung iniimbento nila na Oplan Huros daw. Jesus, Ginoo, Oplan Huros. Okay, tapusin natin tong video. Ito ay upang matukoy kung sino-sinong individual o grupo ang responsable sa paglikha at pamamahagi ng Oplan Huros document. Gayun din upang makapagsampa ng kaukulang criminal charges sa mga responsable sa fabrication, publication at sharing ng dokumento. Patay ang Manila Times na yan, lagot yan, papatawag yan sa Senado sigurado. Sa sulat ni Lakas CMD Executive Director Ana Capella Velasco na naka-address kay NBI Director Attorney Jaime Santiago, malinaw umanong peke ang nilalaman ng dokumento at palsipikado ang pirma ni House Majority Leader Dalipe. Dahil dito, nabahira ng reputasyon hindi lang ng tanggapan ng House Majority Leader kundi maging ng House of Representatives at Lakas CMD. Ayan mismo pala si Manny Dalipe ang ang kinopya nila yung pirma, forgery. Kaya ito, Manny Dalipe, pumalag. At mismo siya ang witness na hindi sa kanya ang pirma. Kaya lagot talaga. Mananagot. Sino bang nagbigay niyan sa Manila Times, di ba? E di si Amy Marcos, kasama si BP Sara, di ba? Tsaka yung secretary. Grabe ang galing-galing gumawa ng mga uplan-uplan. Mana ang sa Oplan Tukhang. Grabe. Kaya yan, instant, kaagad. Instant karma kaagad, backfire kaagad. Kasi hindi totoo. Kaya backfire kaagad sa gumawa nito. Mirisi. Sabi ng lola ko, mirisi. Yung mga ginagawa niyong kabalbalan. Ayan. Talagang pampagulo eh. Kahit ako, gusto ko nang mag-vlog ng yung mga malinis na vlog. Naguguluhan ako eh. Kaya babanatan ko kasi maling-mali eh. Okay, so ito. Una nang nagsampa ng kasong cyber libel complaint ang kongresista laban sa Manila Times Publishing Corporation, officers, editors at writers nito dahil sa artikulo. Itinanggi ng Alyansa Campaign Manager na Navotas City Representative Toby Chanco ang Oplan Huros at tinawag itong fake. Naniniwala naman ang isang kongresista na ang ugat ng fake news at disinformation ang dapat na aksyonan ng pamahalaan. Ayan, so saan ba galing mo? Ito, ang ugat nga. Ito ang ugat. Diyan ang galing. Kasi kung hindi pinablis sa The Manila Times, ay hindi yan malaman ng publiko. Yung papeles, piki eh. Ngayon, alam ng taga Manila Times kung sinong nagbigay sa kanila ng papel, di ba? Para i-publish yan. Ngayon, kasama sila dyan kasi sila yung nag-publish. Sila ay accessories to the crime. Buti nga, makulong tong mga taga Manila Times dyan eh. Publish ng publish. Alam nilang anti-government yung pinablish nila eh. Tapos pinablish pa kasi binayaran. Binayaran yan. Bilyon-bilyon yung pera ni ni BP Sara diyan sa kanyang bank accounts na marami galing sa mga enchik, galing sa Pogo at kung iba-iba pa. Yung iba ay galing sa OBP, yung confidential fund, di ba? Kaya eto na ang katapusan.
Isabi pabagsakin daw ang mga Duterte, bumagsak na nga eh. Bumagsak na, hindi nyo ba alam mga kababayan? Bumagsak na. Nandun na nga yung leader sa ano eh. Bumait na, nandun sa dahig. Ang bait-bait magsalita doon, ang pinahinahina pa, bagal-bagal pa. Utal-utal pa yung busis. Daig pa si Christopher De Leon sa pag-artista eh, papikit-pikit ang mata. Grabe sana, tinamaan ng kidlat no, para diretso sunog. Okay, ako'y magpaalam ng mga kababayan, patubato sa langit, tamaan, huwag magalit, ang pikun ay laging talo, yan ang sabi ni Ted Filon. Alright, sa ating mga kaibigan, maraming salamat sa pagsubaybay at sa aking mga bagong visitors sa channel ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam!